Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, iimbestigahan natin ang isa sa mga nangyari sa Airthings Masters Quarterfinals, na kung saan ito po ay isa sa mga quarterfinals match. Si GM Nepo ang kalaban niya, si GM Radjabov. So yung resulta hindi na masyado importante. Sasabihin ko na kung sinong nanalo. Panalo po dito si Radjabov at a-analyze lang natin yung Armageddon game nila. So umabot sa Armageddon yung match nila gaya ni Wesley at ni MVL, and titignan natin kung paano natalo si Nepo. Ayan. So bago simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So dito po 5 minutes si Nepo, 4 minutes si Radjabov. Tabla lang ang kailangan ni Radjabov kasi itim siya. Ang tinira ni Nepo D4, and then naging King's Indian po yung laban. So C4, G6, Knight C3, Bishop G7, E4, D6, Knight F3, Castle, and then Bishop E2. So Knight A6 ang variation na pinili ni Radjabov, Bishop E3, E5, and then Castle. So hindi na masyadong importante yung opening kasi Armageddon naman to. Kung sinong dumown or mablunder, talo ka agad. So Rook E8, Queen C2, and then Queen E7. So typical na linya po ito. Ayan, so Rook FE1 and then Knight C5. May konting pressure dito, nag Bishop F3, A5, Rook AD1, and then Knight FD7. So ganito po talaga yung mga galawan sa King's Indian, ikot-ikot yung mga kabayo. Pero tinitira nila to ng mabilisan kasi nga Armageddon na, wala nang increment. After Bishop F4, kinain na to ni Radjabov para magkaroon ng exchanges, and after Knight E3, fork po yan na persa sa Nepo na ipa-quality. Kasi mawa one piece pag inalis yung Rook. Kakainin po ito. So nag-Bishop E3, Knight D4, Bishop D4, Rook kapalit Bishop, pero napakalakas ng Bishop dito sa diagonal. So binarahan niya ni Radjabov, Knight E5, after Bishop E2, G5 para may control sa dark squares. Ayan. So nag Queen D2 and then F6 para malakas po yung control sa dark squares. Nag B3 and then Bishop E6. Rook D1 ang itinira para may pressure dito. Nag Rook A D8 and then Bishop B6. Ayan. Oops. May pressure doon. Nag Rook D7, Bishop takes A5 and then Knight G6. May Knight F4 at Knight H4. Nag Bishop F1, H5. So bale isang po na po ang kapalit ng quality up. Pero ano po ito, anybody's game pa rin kasi nga wala tong increment. Kumbaga pwede mong padownin yung kalaban mo. Nag G4, Knight D5, Queen F7, kinain, HG4 and then Knight F4. Ayan. So na-exchange na yung pyesa, mas kumiklear yung panalo ni Nepo dito. Kaya lang ayaw ni Radjabov syempre. So after Knight E5, Bishop B2, Queen G7, Bishop E2. So nasabi kong mas clear kasi po pag na-exchange yung Knight, napakalakas ng Bishop dito. Ayan. And walang activity yung black. Kaya binarahan niya yan. Nag-Bishop F7, Queen E3, and then Queen G5. Dito po sa point na ito, lamang po sa oras si Nepo, si Radjabov, mga less than 2 minutes, ganyan. So mabilis sila tumira parehas. Ayan, so maganda yung ganitong posisyon. Oops. Ayan, kasi wala pong direktang tabla. And maraming pwedeng gawin yung white. So after Queen G5, hindi nag-repeat si Nepo. Syempre, tumira siya ng A4. Nag-Bishop G6, kinain niya. Meron siyang Bishop pair at isang pawn kapalit, Rook at saka Knight. So, nag-Queen F4, King G7, and then Rook D5. So, continuous pressure ang ginagawa dito ni Nepo. Pero, syempre, may counter-attack dito si Radjabov. Kinain niya na ito. Ayan. At naging dalawang po na po. Oops, sorry. Naging dalawang po na po yung lamang dito. Ayan. So, bali 2 pawns na ang kapalit ng quality. Pero, bad Bishop po ito. Kasi lahat ng pawn nasa puti. May hirapang pumosisyon ng maayos to. Pero at least pwede niyang ilagay dito, protektado yung mga pawn o kaya dito. So nag Rook D5, C D5 at ito kung long game ito, maaaring maitabla na ito ni Radjabov pero segundo na lang sila dito. So nag B6, F3, King F7, D6, Rook D8, D7. So may napakalakas na pass pawn dito si Nepo. Bawal i-sacrifice yan. Bakit? Kasi lamang pa po ng isang pawn dito si Nepo. Pag kinain to ni Radjabov, talo po siya dito. Ayan, so na King E7, King F2, and finally yung Rook pwede nang gumalaw pero hindi niya yan ginawa. Tumira muna siya ng C4. Pagkain, nag Rook A8, may kain po dito. So ang ginawa ni Nepo, na King E3, Rook A4, and then King D3. So depensado ito. Wala pong pilit dito yung black. Tumatabla lang siya kasi nga Armageddon ito. Ayan, tas chumek dito, and then after King C2 check, nakain po itong
G2 pawn. So, nag King B4, Rook B2, King C3, Rook B1. At dito, segundo na lang sila dito, mga 40 seconds to 50 seconds, mga ganon. So, nag King C2, Rook B4, King D3, na-exchange na naman yung pawn. So, kung may increment ito, tabla na ito. Kaya lang wala po itong increment. And nag King C4 si Nepo, nag Rook B6, King C5, Rook D6, King B5, Rook D4, at after ilang moves, nag-repeat po sila dito at natabla na. So, maaaring fault din ni Nepo kasi hindi niya napansin na 3-fold repetition na. Ayan. So, Rook D6, King C4, Rook D4. After King C5, Rook D6, 3-fold repetition of position. Automatic tinabla po ng chess site na chess 24. Chess 24 ata sila naglalaro. Hindi ko sure yun. Pero, dideclare na pong tabla kasi 3-fold repetition na. Sabi ni IMGem, kung siya daw yung puti dito, maaaring maipanalo niya. O kaya kung ako daw yung puti dito, o kaya kung si Nakamura. Kasi nga, si Radjabov segundo na lang dito, less than 30 seconds na lang ata. Ayan. Ang ginagawa lang ni Radjabov, pinipre-move lang itong Rook D4 tsaka Rook D6. Ayan. So, yung pre-move po kasi, gagana lang yan kapag legal. For example, kung win dito si Nepo, hindi po yung gagana kasi naka-check po yan. Pero sabi ni IMGem, ang magandang gawin, dumama daw ng knight. For example, ganito, Rook D6, dahil naka-pre-move na si Radjabov dito, pwede siyang dumama ng knight. Oops, nag-auto-queen yung sorry. Pero kita nyo naman yung point. Dadama ng knight o kaya ng Rook. Pagtira ng Rook D4, kakainin. O kaya kung knight ang idadama, pagtira ng Rook D4, merong knight C6 check, and then fork, panalo pa po si Nepo. So, isa yun sa mga pwede niyang technique, pero bago niya gawin yun, pwede niyang pababain muna yung oras. Kasi ang ginawa niya, dito niya lang nilagay yung king. Ganyan, pwede naman niyang ikot-ikot dito sa third rank siguro. Ayan, pwede niyang ikot-ikot yan. And then, pag kumunti yung oras, pag naging less than 20 seconds, pwede niyang gawin yung knight. Kasi nating tulos naman siya. Kung matabla, tanggal na rin siya. Pero anyway, hindi niya na naisip yung technique na yun kasi naging hopeless na siya dito. At hindi ito yung point ng video na ito. So, papakita ko na po kung bakit ko ginawa ng video ito, bakit ko nilagay kung nagdadahilan or nagpapalusot si Nepo, kasi ito po yung sabi niya sa Twitter after ng laro. So ito po, ayan, so ayan po yung Twitter ni Nepo, ito yung una niyang tweet. Ayan, so hope you all got the fun and entertainment you were looking for. So ito, normal na tweet lang naman ito. Ayan, yan po. Tapos yung pangalawa ay nag-tweet ulit siya. Yan. So you like the show, don't you? But if the format of the show makes the finest chess players play and blunder like absolute beginners, I guess it's a bad format, and that's definitely not what I play chess for. Happy New Year. #ChessChamp. So, yung sinasabi niya mga blunder, hindi lang sa kanya. May mga blunder din kasi si Magnus at si Nakamura at si Wesley na kinatalo nila, na mga talagang mga super blunder. So, ito yung sinasabi niya. Ito po yung sinasabi niya. And then, ito pa yung last tweet niya. Yan. Seems like people don't quite understand. Oops, sorry. Medyo aayusin ko yung yan. Yan po yung sinabi niya. Seems like people don't quite understand intensity and tension required even for one rapid match. 11 or 15 games in 3 days and the playoffs right after. Inadequate. What is supposed to be a well-dosed dessert turns into clownery due to a crazy schedule. I found a nice comparison to explain. It's more like a hotdog championship than a chess tournament. You can't eat anymore, but they just keep pushing it more and more. As a result, we witness top players blundering like beginners, and in my opinion, this ruins the beauty of chess. And indeed, I don't have anything against KO format, though it's not my favorite. Happy New Year. So, si Nepo, nag-tweet siya ng ganito right after the game nila ni Radjabov. Ano po ang tingin nyo dito? So, i-comment nyo down below kung agree ba kayo kay Nepo na masyadong hectic yung schedule nila, masyadong nakakapagod kasi nga 11 or 15 games in 3 days. Kumbaga, yun yung prelims, and then after that, playoff na kaagad. At yun daw yung dahilan kung bakit yung mga top players gaya niya, gaya ni Magnus, gaya ni Nakamura, gaya ni Wesley, nagbablunder daw kaagad. Agree ba kayo dito, or sa tingin nyo nagdadahilan lang si Nepo dahil natalo siya? Ano po ang opinion nyo dito? So i-comment nyo down below, pa-Jaffers. Hanggang dyan po muna tayo. Hopefully nag-enjoy kayo at natuto kahit onte ng mga techniques, at
I-comment nyo below kung agree kayo sa sinabi ni Nepo or sa tingin nyo nagpapalusot lang si GM Nepo. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-Jaffers.